Unti-unti nang bumalik sa normal na operasyon ang mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority matapos ang pananalasa ng tatlong bagyong magkakasunod na naglandfall sa Pilipinas sa loob lamang ng iisang linggo. Tala ng Philippine Ports Authority, tanghali ngayong Lunes, wala ng pantalang suspendido ang operasyon dahil sa sama ng panahong dala ng bagyong Pepito. Kumpara yan sa 52 suspended port operations alas 6 ng gabi nitong linggo, November 17. Dahil sa pagpapatuloy ng operasyon ng mga pantalan at pagbabalik biyahe ng mga barko, nabawasan na rin ang bilang ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan ng PPA mula 2,583 noong gabi ng November 17 sa 346 na lamang tanghali ng November 18. Sa Port Management Office ng Eastern Leyte Samar na itala ang pinakamataas na bilang ng mga stranded na pasahero na umabot sa higit 2,200 nitong araw ng linggo, November 17, kung kailan dinaanan ng Super Typhoon Pepito ang Eastern Visayas. Sa NCR North naman nakapagtala ng 280 stranded passengers, dala pa rin ang sama ng panahong dulot ng bagyo sa parehong araw. Bilang tulong sa mga pasaherong ito, namigay ang pamunuan ng PPA ng lugaw at libreng almusal sa kanila at sinigurado rin ng ahensya na operational ang priority seating area para sa mga bata, matatanda, buntis at may kapansanan. Sa isang interview, inabisuhan ni PPA General Manager Jay Santiago ang mga pasahero na huwag manatili sa mga pantalahan sa panahon ng bagyo dahil peligroso umano ito. Mas mabuti umanong makinig sa abiso ng mga local government unit para manatiling ligtas sa panahon ng sakuna. Sa kadahilanang ito, mas mababa raw ang naging bilang ng mga stranded sa mga pantalan kumpara sa mga na-stranded noong mga nagdaang bagyo. Sinigurado rin ng mga PMO ng PPA na nasa daang tatahakin ng bagyo na naabisuhan ang mga pasahero sa nakaambang sama ng panahon para hindi na sila manatili sa mga pantalan. Samantala, nakatakda pa lamang na magsagawa ng damage assessment ang PPA sa mga pantalan nito matapos ang magkasunod na pananalasa ng mga bagyo. Ani GM Santiago, umabot sa 200 million pesos ang pinsala sa mga pantalan sa bansa dulot na nagdaang bagyong Christine. Inaasahan umano nilang tataas pa ito bunsod ng magkakasunod na kalamidad. Noong November 11, naglandfall sa Dilasag, Aurora ang bagyong Nika. Sinundan ito ng bagyong Ophel na naglandfall sa Bagao, Cagayan noong November 14. Ilang araw lamang ang nakalipas nang maglandfall naman sa Panganiban, Catanduanes ang bagyong Pepito noong November 16.